At kaugnay po ng pagkamatay ng naarestong Abu Sayyaf member na si Abu Saad kanina po madaling araw, makakausap po natin si Senior Superintendent Felipe Natividad, Direktor po ng Bohol Police Provincial Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie po ito kasama si Rafi Tima. Yes, good afternoon, Connie and Rafi, saka sa mga tagapakinig ninyo. Magandang umaga, good afternoon. Yes. Opo. Ano po ang detalye na bagit natin na tumakas itong si Abu Saad at nagkaroon pa ng 2 oras na habulan? Tama ho ba yung mga detalye na yan? Actually, hindi naman siya habulan, kasi nga yung place where he escaped, balian nga, initially, nakiusap talaga siya dahil nga during the interview and investigation we're conducting dito sa Camp Bohol yesterday, actually nag-LDM na siya. That's the reason why binili pa ng gamot and then 3 times na. And then yung mga escort is very much aware about it. So when they're on their way, in transit sila ngayon going to the Bohol District Jail, nakiusap siya talagang pilit doon sa mga escorts niya na gano'n na yung nga na nadudumi siya, And then plus the fact na kasi yung ating there is already an advance party doon sa Bohol District Jail, which are yung mga LMS ng CIDG, which nauna na sila kasi hindi naman pwede natin patagalin, na kumbaga yung pag-transport niya talagang yun nga lang kasi yung ating escort nakiusap sa kanila, siya naman pinagbigyan nila. And then after siguro nung nakadumi na, yun siguro baka that's the time na sinagawa niya yun, he tried to actually escape, He tried kasi nakatakbo talaga siya. Hinabol naman siya and then yung mga together with the escort, yung mga tao natin, they immediately cordon and then coordinate with the adjacent kasi that is almost that is the boundary of Tagbilaran and Cortez. Yung Kabawan na yan. And then yun nga, though strictly vegetated yung lugar plus the fact na medyo madilim talaga. So talagang and then kasi nga hindi dapat talagang kailangan makuha natin ulit, ika nga ma-recapture natin kasi nga huli na siya. Talagang pinagtulong-tulungan talaga ng ating mga pulis doon na ma-arrest ulit siya. However, dahil nga siguro sa dilim, hindi rin siya basta agad nakikita ng tropa. He tried to grab, parang nakipagpambunong siya para kunin yung baril ng isang tropa natin na napalapit sa kanya. And of course, yung tropa naman natin, parang they had a scaffold there and then in that instance yun, nabaril nga siya, So siguro, this actually, nabarilan niya, ganun. Saka medyo madilim nga. Yun ang nangyari doon. Yun. So ito ho nangyari 2:30 in the morning. Yan ho kasi yung lumabas, may sinabi sila 2:30, between 2:30 to 4:30 in the morning. Actually, yung time, that is why in-investigate natin yan, Kasi that was mga around 2 o'clock yung tinransport. And then actually mga 4:30. So mga around that is after 2 an hour and a half or 2. Okay. Ganun, yun ang nangyari doon. Okay, kaya ho namin nililinaw kasi po initially iba yung lumabas na kwento, hindi ba? Parang una tumakas, 'di ba? Tumakas daw. Tapos ngayon nagkaroon ng meron ding version na nagkahabulan nga 2 hours daw, ganyan. At ngayon may suntukan pa. Hindi naman talaga nagkabula. Actually talaga siyempre nagtatago rin. At kasama na rin yung kasi nga we are trying to locate and then ma-recapture ulit, mauli, ma-re-arrest siya kasi nga tumakas na siya after siyang pagbigyan nga ng yun ang nangyari. So, in that event, hindi rin naman natin alam na yun nga, siguro yung isang tropa na malapit na sa kanya, he tried to grab the firearm. So, ito naman tropa natin, siyempre nanlaban. Yun, in that instance yun, bali yun, nagkaroon na baril niya. Ganun. Okay. Yung tungkol dun sa sinasabing armas na nakuha daw sa kanya, totoo ba yun o iba rin yung kwento ngayon? Dahil sinasabi wala naman daw armas. During the arrest? Nakuha po siya. Meron siyang there is this yung initial natin na report doon is a caliber 45 plus 2 magazine ng caliber 45. Yun. During the tactical interrogation, sir, may nakuha ba tayo mga vital information mula po sa kanya?
Yes, meron tayong na mga information na yun nga lang sorry na muna kasi we are still lying after the TUPA. So yung mga information na yan, kung pwede mo nang wag mo na natin ma-disclose sana. Yes, okay. Sir, we understand. Okay, ang tama po ni Abu Saad sa paa, sa dibdib at saka sa ulo. Bali yan yan na nakarating sa atin, but kasi nga hindi ko pa never got hold of yung ating report. So yung parang autopsy, so para ma-sure natin kung talagang yung ba ang mga tama niya, and then the number of rounds, ilan talaga. Okay, so yung tama na yon nanggaling sa iisang baril o dun sa tatlong police escort na kasama niya ba? Combination yan? Connie Bali yun, that is also one. Initially kasi isa lang naman na nagpampuno sa kanya, so hindi pa rin natin kasi ma-presume. That's why yung investigation is still ongoing. So, in order for us to ascertain, it is really came on one single fire. Okay. Meron din pong sinabi si General Talino na yung dalawang kasamahan niya ay kasalukuyang sugatan na. Ano po ang iba pang update natin tungkol po naman sa dalawa pang tinutugis na kasamahan niya? Yes, yung dalawa, during the firefight, during the encounter noong April 11, yun nga, si Asif, wounded. And then ito naman the other one, si Ubaida, hindi siya na injure during the firefight, the encounter. However, during yung kanyang pagtakas, doon siya nagkaroon ng sugatan. Meron pa akong additional questions ang aking kapartner na si Rafi Tima. Magandang tanghali po sa inyo. Well, ngayon po lang marami na nagsasabi at nagdududa dun sa nangyari dito kay Abu Saad. Reaction nyo na lamang po dahil unang-una madaling araw daw, fully escorted siya at pinagbigyan pa siyang dumumi in the middle of the transport. Ito ho ba'y regular na nangyayari na pinagbibigyan na yung mga preso habang tinatransport? Lalo na ba't isang highly secured detainee ito? Actually, that's the reason why we are having it investigated, Rafi, That's the reason why, And totoo nga yan, na high risk yun. And then kasi during the whole day that they're together, with the escort, siyempre, parang at the same time kasi itong escort natin, they're the one providing yung food. Parang sila yung nag-aasikaso, ganyan. Hindi natin, hindi naman natin sinasabi na naging complacent sila. That's kaya nga tinitin natin. There is really lapses on their part. That's why they're investigating it. Hindi natin muna kaya nga gusto natin malaman talaga the reason why they did it. And then, yun nga, yung sinasabi nila talaga na kasi nga yun daw, nadudumi. Plus the fact na yung nga talagang suffering from PM, and then 3 times na nga daw nagbawas dito sa opisina ng DPPO. And then binili na rin nila impact ng gamot. Ganun. At saka mukhang naman din because for how many days hindi nakakakain na maayos, and then biglang, yun nga lang, siyempre pinakain natin doon. Kumbaga we have to treat him naman na yung main. Kaya ganun yun. Siguro, yun lang ang lapses kasi pinagbigyan, pero we still have to determine talaga kung ano talaga yung administrative leave. Talagang there is really a pagkukulang sa part din naman, they will be sanctioned. Kung buhay pa po dapat ito si Abu Saad, marami pa ho bang impormasyon siyang posibleng maibigay? Actually, hindi, I was not the one yun sa investigation and interview, I was not the one who did it. Pero initially, doon sa mga nakuha natin, may mga nasabi siya, but very basically general. Hindi, kumbaga parang we can never say na talagang sinasabi niya lahat ito. Kasi puro mga parang umiiwas yung mga sagot niya. He's trying to, yung iniiwas niya yung sarili niya doon sa mga nangyari. Na una, initially sinabi lang niya, boat operator siya, yung mga ganon. Yun ang sinasabi niya. And then he doesn't know about the plans, wala siyang alam, mga ganon. Very evasive siya, parang ganon man sa everything person. So, with regards to, we will be able to get information, we cannot say kung eventually, pero siguro, kung pero doon pa lang sa initial kasi is evasive already, hindi siya nag-divulge ng lahat. Yun ang isang initial
initial na observation natin. Kasi yung circumstance po kasi ng pagka-aresto sa kanya, sinasabi na halos voluntary siyang sumuko at hindi lumaban. Pero ngayon ay pagkatapos niyang dumumi supposedly, tsaka naman siya tumakas. So medyo extreme ika nga yung difference nung dalawang situation na yun na dapat hindi na siya sumuko in the first place. Actually, Rafi, ang totoo niyan, he was surprised. Yes. He never thought that local folks from that place, sa Tanawan, will do that. No? Na he was surprised. Talagang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react kasi he never expected na yung mga tao would really be that talagang mag-feed talaga ng info and then they are creating with us. Yung ating yung community natin, the people here. Opo. Yun, actually, yun ang isang doon. Kaya yung manlaban, wala na kasi, hindi na siya makakalakad. Everybody's behind him. Huli na siya, parang ganun. Yan. Kaya siguro, that's the reason why he just simply gives himself in. Okay. Ganun, wala na rin siya makagawa. Yeah. Anyway, hintayin na lang po natin yung pagtatapos ng inyong investigasyon patungkol sa kasong ito at syempre yung paghahabol ba sa dalawang natitirang miyembro ng Abu Sayyaf. Tuloy-tuloy tayo dyan, Rafi, no? Yan ang instruction sa atin sa taas. We will never stop until we finally get the other two. No? Sige po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming ding salamat, Rafi, sa inyo ni Connie. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. Si Senior Superintendent Felipe Natividad, Director ng Bohol Police Provincial Office.